Kaligtasan sa kalsada ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating bigyan pansin, lalo na sa dami ng mga motorista at commuter na araw-araw bumabiyahe. Kaya naman ngayong Road Safety Month, makakasama po natin ang mga kinatawan ng Move as One Coalition upang talakayin ang kahalagahan ng mas ligtas, accessible at maayos na transportasyon para sa lahat. Kasama po natin Dr. Mau Avamat, ang Convener for Accessibility and Inclusion. Welcome po sa RSP. Good morning, Dr. Mau. Good morning. Hello po, good morning po, Ms. Diane and Sir Audrey. Well, maaari niyo po bang ipakilala po sa ating mga ka-RSP ito pong Move as One Coalition at ang pangunahing layunin po ng inyong Yes, thank you very much again for inviting me here. Ang Move as One Coalition po ay isang civil society organization. Pag nakita niyo po sa social media, kami po ay 140 plus organizations and 77,000 individual members or volunteers of this civil society organizations na to, kung saan ang layunin po namin ay magkaroon ng safe, humane, inclusive transportation system. So actually may slogan po kami dito na ligtas, makatao at para sa lahat. Bakit po maraming concern patungkol sa road safety sa ating bansa, ma'am? Hindi ba sapat yung mga nakalatag na batas at mga precautions para sa safety ng ating mga commuters? Napakahalaga po ng ating road safety. Ano po, may mga batas nga po tayo, ngunit ito po ba ay tamang nai-implement at ang mga tao po ba ay alam po ba yung mga batas na ito, no? Napakahalaga kung bakit, dahil pinakamataas na datos, no, for ages 15 to 29 years old, so that's within the range of youth, right, mga kabataan, ang napakataas ang pagkakaroon ng road crashes. So road safety is very, very important right now. Well, ano po yung inyong mga campaigns and initiatives na in collaboration and in partnership with the government and even po the private sector? Napakarami po, no? Ang isa sa mga campaigns namin ay masiguro na pagkakaroon ng malawak na mga bangketa o sidewalks, no? Definitely pag malawak o ang sidewalk o bangketa natin, hindi lamang pedestrian or mga mananakay ang nakakapaglakad dito. Kasama dito yung mga vulnerable road users natin. Pangalawa, yung protected bike lanes. Definitely napakahalaga ng pagkakaroon ng protektadong bike lanes. Kasi kung titingnan natin ngayon, hindi siya ganoon ka-protected. Ano? Kasi kahit ako, kung gusto ko magbisikleta, quote-unquote, ano po, parang natatakot ako kasi pipinahan ako, no? Kasi parang pakiramdam din ng ating mga motorista, kailangan doon din sila dadaan, lalo kung very congested na po yung ating trapiko. Pangatlo, ang mga kampanya po namin ay sinisiguro namin na hindi lamang para sa mga motorista, kundi para sa nasa hierarchy po kasi ito, no? Na nauuna muna ang active transport, ang tao muna, ang pedestrian, ang mga persons with disabilities, ang senior citizens, ang mga kabataan, ang mga bata. Siyempre kasama din dyan yung mga business people or yung mga trades people na mga nasa laylayan na dapat ligtas talaga ang ating kalsada. Lalong-lalo na rin yung kampanya na ang sistema ng transportasyon natin ay hindi lamang dapat yung in silos, no? So, kasi medyo fragmented po ang ating transportasyon ngayon, ang sistema natin. So, napaka-importante, paano natin ito i-align na safe, no? Tayong lahat, na paglabas pa lang ng bahay natin, pag-abang pa lang ng sasakyan, paglalakad sa sidewalk at mga nagbibisikleta, at mismo yung mga nasa loob ng kanilang mga sasakyan ay ligtas, no? At dignified ika, no? Makatao at nasisiguradong makakauwi ka sa iyong bahay na buong buo. Ito po ba mga information about road safety, nakakarating din po ba ito maging sa mga kabataan? Kasi alam naman natin, in a few years, yung mga kabataan na yan, sila yung magdadrive na rin, makakakuha ng lisensya at gagamit na rin ng mga kalsada, at mas mabuti na alam nila yung ligtas na paggamit nito upang hindi rin nakakadisgrasya. Yes po. Hindi lamang po para sa kabataan, ano? Pero totoo naman, in a few years' time, ang mga kabataang ito ay magiging adult. Definitely, they will be in an adult world, sabi nga nila. Napakahalaga na ang pagtingin po natin sa road safety ay hindi lamang sa mga four wheels, no? Sa mga kotse, no? Paano din po yung mga
sumasakay sa public transportation, di po ba? So, una-una nakikita natin dito, gaano ba kahanda, no? Gaano ba kaayos ang kalsada natin? Kasi ang infrastruktura po natin, kasama dito ang kalsada, yung disenyo. Paano ba ito dinisenyo, no? Napakahalaga, no? Pangalawa, ang mga kabataan po ngayon, o lahat po tayo, alam ba natin ang disiplina sa trapiko? Alam ba natin, pag tayo ay nagmamaneho, parang kabig na lang ba ng kabig? Alam ba natin yung road signs, road traffic signs? Kasi parang ang nangyayari ngayon, kumukuha ng lisensya pero parang natuto lamang sa kung saan-saan sa kanilang pagmamaneho. Parang nakahawak lamang ng manibela, parang okay na sila, no? Pangatlo, dito, kumusta naman yung disiplina mo bilang isang tao na ikaw parte ng isang sistema na nasa kalsada? Kasi hindi lamang po nakatuon dahil ikaw ay nakasakay sa isang kotse, pang-pribadong sasakyan, ikaw ay jeepney driver, ikaw man ay bus driver, no? Isipin din po natin, dahil mas nakararami pa rin ang mga mananakay natin na naglalakad, nag-aabang ng pampublikong sasakyan at tumatawid at nagbibisikleta na ini-ensure natin na dapat safe pa rin po tayo. So meaning number one, alam natin din kung ano yung batas trapiko. Kasi hindi pwedeng puro sasabihin na lamang natin ay kasalanan niya, kasalanan nito. Pero lagi nating titignan, hindi mo kasalanan, no? Hindi ko kasalanan. Ano ba yung first and foremost na titignan din natin? Babalikan ko, ano ba yung disenyo ng kalsada natin? Ito ba'y akma para sa tao o para sa sasakyan? So lagi nating uunahin kung ano ba yung nasa hierarchy para sa tao muna. Kasi kung ito ay titingnan natin para sa tao, definitely ang safety ng ating kalsada ay mas nakikita, mas magiging mas maayos siya. Well, napapag-usapan natin itong mga road safety, discipline. Alam mo, isa rin sa mga usapin ngayon yung mga road rage, ma'am. Maraming mga ganyang mga insidente. Anong stand ng Move as One Coalition dito sa Ay, mga grabe ganito? po, no? Ang road rage, hindi, parang ang tingin po kasi natin palaging tayo yung tama. Parang ayaw nating ayaw ang tawag doon, Ganyan. magpatalo, parang dehado, no? Hindi, parang ang dating natin, porket may hawak ka ng sasakyan, para ikaw na yung makapangyarihan. Pero that should not be the case. When you handle, or pag ikaw ay nagmumotor, pag ikaw ay gumagamit ng kotse, no, siguraduhin mo na ikaw, di ba, iisipin mo na hindi lang ako. It's not just about you, but the people around you that parang, di ba, hindi lang tungkol sa iyo, ay, mas makapangyarihan ako, sasakyan ko to, mas may kaya ako kaysa siya na nagbibisikleta lamang siya dahil siya malamang walang pera. Parang kasi, di ba, parang ang init ng ulo ngayon, mainit na nga ang panahon, di ba? Tapos, Sasabayan pa ng init ng ulo. sasabayan pa ng Mataas init ng pa ang ulo. presyo ng produktong Mataas pa. petrolyo. Totoo po yan. So, salabat na po yung puro problema ng meron tayo ngayon sa kalsada. Pero napakahalaga na awareness raising talaga na ang buhay ay mahalaga. No, napakahalaga po talaga niyan. Well, kaisa niyo po kami sa inyong adhikain at mga advokasya. Maraming salamat po sa inyong mahalagang paalala patungkol sa road safety. Naway maging paalala ito sa bawat motorista at commuter na ang disiplina at pag-iingat sa kalsada ay responsibilidad ng lahat. Ayan, ride safe mga ka-RSP. Thank you very much, Dr. Mau Avamat. Wala po sa Move as One Coalition. Baka pwede lang po akong isang magdagdag lang, Sige po. Go ahead pagpasensya po, niyo ma'am. na. Meron po kasi tayong PRSAF or the Philippine Road Safety Action Plan mula pa po noong 2023. Ngunit wala pong budget o pondong binigay ang gobyerno at in-slash po talaga to. Nung tinignan namin hanggang ngayon, kahit singkong kusing, wala po talagang budget. Pero kung may pondo po ang ating PRSAP na tinatawag, no, napakahalaga dahil napakaraming programa para ma-ensure po na safe ang ating kalsada, ang sistema po na accessible and safe para sa lahat at mas inklusibo po. At hindi na po tayo tataas pa ang datos ng maraming namamatay dahil lang sa road crashes na ito. Well, Maraming salamat po. Thank you for that, Dr. Mau. Muli po sa Move as One Coalition. Maraming salamat.